Hello guys! In this video, ituturo ko naman sa inyo kung paano nga babayaran yung mga bills natin sa ating BPI credit cards gamit itong GCash mobile application. So ang una muna natin gagawin, make it sure na i-update mo yung mobile application ni GCash sa App Store or sa Play Store. So ang reason kung bakit ina-update natin yung GCash para hindi tayo maka-encounter ng mga glitch o mga problema sa pag-transact natin gamit tong mobile application na to. So makikita or mapapansin din natin kung updated na yung GCash natin kapag ganito yung nakikita natin open, hindi na-update. So kapag ganito yung nakikita nating open, pipindutin lang natin tong open para ma-redirect tayo ngayon dito sa dashboard ni GCash. Okay, so piliin lang natin or pindutin natin tong bills. Tapos, piliin natin tong credit card sa baba ng electric utilities. Tapos, hanapin lang natin tong BPI credit card. Okay, ito siya guys, BPI credit card. So, dito, halimbawa guys, magbabayad tayo ng bills natin ng 1,000 pesos. Ilagay lang natin dito yung 16-digit credit card number natin. So, halimbawa, ito guys. Tapos, ilagay mo lang dito yung full name. Tapos yung email optional siya guys, pero mas maganda na maglagay din tayo ng email para magkaroon tayo ng backup or copy sa transaction na to para just in case na hindi siya ma-post, no, or magkaroon ng problema, pwede natin gamitin yung copy na yon sa transaction na to para i-report directly doon sa GCash Customer Service or sa BPI Customer Support. So kung mapapansin nyo rin guys, naka-default na naka-check itong insurance na nandito. So uncheck mo lang kasi magbabayad ka ng karagdagang 9.20 pesos kung naka-check to. Okay, sa mga baguhan, hindi nila alam kaya nasasayang lang yung pera nila kasi kapag nagtatransact tayo tapos naka-check to, so hindi naman din natin magagamit yung insurance na to kasi kapag nag-process o naging successful na yung payment natin is hindi rin naman natin makukuha yon, di ba? Kaya make sure na lahat ng mga transaction na ginagawa natin dito sa GCash ay dino-double check natin para hindi tayo maka-encounter o magkamali sa pinapadalhan natin. So pagkatapos nyan guys, pindutin lang natin tong next. Tapos, pipili tayo dito ng payment source. So, nag-iisa lang yung payment source natin. Ito ay GCash since hindi pa activated yung GGives natin. Pagkatapos, pindutin lang natin tong next. And dito na tayo sa pinaka-final na page guys. So, makikita natin dito kung magkano yung total na babayaran natin. So, makikita nga na may karagdagang 10 pesos na service fee. Pa-double check na rin ng account number, itong 16-digit kasi kapag nasend na natin yung pera na to, so hindi na natin siya maibabalik pa. So kapag tama na guys, pipindutin lang natin tong confirm na nandito sa taas at automatic na mababayad na ito or maging successful na ito dito sa GCash. Pero nakadepende din sa biller kung ilang araw siya magre-reflect or mapopost. Yung iba umaabot lang ng 24 hours, 2 days or 3 days yung pinaka-maximum. So kapag umabot na ng 3 days at hindi pa rin napopost yung payment natin, so pwede tayong kumontak directly doon sa BPI. Pero dito naman sa GCash guys, once na naging successful yung payment natin, successful na talaga yon sa end ni GCash. So kailangan natin kumontak sa BPI para ma-double check yung payment natin gamit yung reference number dito sa GCash. Kaya make it sure na maglagay tayo ng email para magkaroon tayo ng copy dun. Okay? Just in case na magre-report tayo. So I hope guys na nakatulong to sa inyo. At kung may tanong kayo, mag-comment lang kayo dyan sa comment section para matulungan ko kayo.